Okay, meron na naman po tayong panonoorin galing po sa ating Pinas News Insider. Nasa description niyan, isubscribe niyan dahil nag-ahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas. Kung mahal, mag-a-update po tayo. Parang patungkol ata ito sa gold. Ano ba sa Supreme Court? Ito po ang title, Karma na. Ayan. Question mark, syempre nagtakarma na. Ganyan ano. Palasyo nagkagulo sa hatol. Leak video, J. Ruiz nalantad na. Patanong may nalantad ba? Mga Supreme Court judge tumistigo na. Yan po ang mga katanungan dito po sa ating panonoorin na galing sa ating Pinas News Insider. Ano pong meron dito? Alright, i-pray. I-play na natin. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at naman. pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Naka? Reserbang ginto ng Pilipinas biglang bumaba. 15% ng reserbang ginto ng Pilipinas tila patagong ibinenta. Alam nyo mga kaibigan, ito yung mga nasasayang na dapat pong pinag-uusapan. Ito dapat yung mga nasa front na pinag-uusapan, hindi yung puro impeachment lamang. 'Di ba? Ano nang nangyari doon sa ginto? Napaka-importante po 'yan sa Pilipinas. Yung iba nga nag-iimbak ng ginto, tayo naman nabawasan ng ginto. Kaya anong meron diyan sa ginto? Ba't nagkandawalaan? Naibenta nga ba talaga ng palihim 'yan? Panoorin natin. Kailalim di umano ng Administrasyong Marcos. Pero bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay Naalala ko may ibang vlogger sabi pagka nanalo daw si PBBM maglalabas na ng mga di ba? Nasaan na kaya sila ngayon? Sabi nila ginto daw ewan ko lang kung totoo yun, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Nag-viral sa mundo ng social media ang naging post ng article ng Square Money kung saan nakasaad dito, bumaba na di umano ang gold reserve ng Pilipinas. Paano natin wala ho kasing linaw kung ano nang nangyari doon. Kasi dapat maging transparent po ang ating gobyerno. Kasi Pilipinas to karapatan din ho nating malaman ano na po bang mga nangyayari dyan po sa kayamanan ng Pilipinas natin mahal. Tinlag number 1 ang Pilipinas sa pinakamaraming gold na ibinenta worldwide. What the F? Number 1? Unang 6 na buwan ng taong 2024, habang ang ibang bansa ay nagpapalakas ng kanilang reserba ng ginto, ay di umano'y nagbenta naman ang Pilipinas ng halos sa 25 na toneladang ginto. Ayun pa sa kanilang article, pinost online. While the other countries are beefing up their gold reserve, the Philippines unloaded nearly 25 tons of gold so far in the first 6 months of the year. Hindi natin alam kung gaano karami yung tons na yan. Pero, grabe ho kapag ganito. Kawawang Pilipinas kung mahal. Kaya pala ang lalaki ng mga budget na naririnig ho natin. Kasabay ho ng mga tax na rin siguro. Basta mamamayang Pilipino. Pera ng taong bayan ito. With ginto, sabihin na natin. Ang lalaki ng budget ng mga naririnig natin. Na ganito pala ang Pilipinas, may pera pala ang Pilipinas. Tapos malalaman natin, babawasan yung sa PhilHealth at yung mga iba pang priority na dapat pala hindi binabawasan. Tapos makikita natin, may mga ayuda. Pag naubos yung mga ayudang yan, gaganda ba yung Pilipinas? Mahal pa rin ho ang bigas. Kaya mga mamamayang Pilipino natin, sige tanggapin nyo. Pero dapat wais na kayo sa mga susunod. Iboto ninyo yung totoo. Kasi kung kontento na kayo sa ibinibigay po ng administrasyon ngayon, yung mga ayuda, hindi ho maganda yan. Tanggapin nyo lang, pero sa susunod dapat kilalanin nyo, dapat alam nyo kung sinong iboboto nyo. Kasi tinanggap nyo na yung pera na yan. Ayuda, 5,000 siguro, pinakamataas na. Kung meron man, suswertein ka, 10,000, 15. Pag naubos yung mga yan, hindi pa rin po nagbabago ang mga presyo ng bigas at iba pang pangunahing bilihin sa merkado, sa palengke.
ganun pa rin po yung sweldo ng mga Pilipino. Matataas pa rin po yung... Ay, naku. Tapos wala tayong ibang makitang pinag-uusapan kundi impeachment. Diba? Magising tayo, mga kapwa Pilipino natin. According to official report, today, I learned the Bangko Sentral ng Tuloy-tuloy Pilipinas tayo. sold the most gold worldwide in the first half of 2024. Unquote. Yun pa sa isang report, gold reserves in the Philippines decreased to 145.72 tons in the first quarter of 2024 Ay, from grabe. 159.05 tons in fourth quarter of 2023. Gold reserves in Philippines averaged 187.99 tons from 2000 until 2024, reaching an all-time high of 274.42 tons in the first quarter of 2003 and a record low of 126.89 tons in the third quarter of 2007. Unquote. Di rin napigilan ng sikat na political commentator na si Crisette Laureta Chu bigay ng kanyang komento patungkol dito. Ayon pa sa kanya, OMG, for the first half of 2024, the Philippines was found to have sold the most gold among all the reporting countries. The country sold nearly 25 tons between January to June, decreasing the country's reserve by 15.69% to just 134.06 tons. Unquote. Ang balitang ito ay tila ikinagulat ng marami sa ating mga kababayan. Hindi na iwasang magtanong, totoo ba ito at ano ba ang dahilan? Bakit tila may patagong bintahan na nangyari sa ating gold reserves? Dahil alam naman natin ang kahalagahan nito. Dahil ang ginto ay tradisyonal na nakikita bilang isang bakod laban sa kawalang tatag ng ekonomiya. At ito daw ay isang mahalagang financial safety net na ginagamit ng mga bansa para i-secure ang kanilang sarili sa mga panahon ng pangdaigdigang kawalan ng katiyakan sa ekonomiya at pagbaba ng halaga ng pera o inflation. Kaya tanong nila, bakit pipiliin ng Pilipinas ang isang bansang nakikipagbununa sa tumataas na inflation, pagtaas ng utang at tila panggigipit sa ekonomiya na ibenta ang ating reserbang ginto dahil ang pagbabawas ng reserbang ginto ay maaari daw humantong sa mga negatibong senyales sa mga international na pamumuhunan dahil ang ginto umano ay tinitignan bilang isang reserba ng huling paraan sa lakas ng pananalapi ng isang bansa at ang pag-liquidate di umano ng reserbang ito ay maaari di umanong magpahiwatig ng mas malalim na problema sa pananalapi sa mas mataas na inflation, pagbaba ng halaga ng pera at pagtigil di umano ng paglago ng ekonomiya sa mga susunod na taon. Kaya tila lumilitaw daw ngayon na ang gobyerno ay mas nakatuon sa mga panandaliang pag-aayos sa halip na gumawa ng isang permanente at responsableng patakarang pang-ekonomiya na tiyak na makakasiguro sa kinabukasan ng bansa. Matapos lumabas ang balitang ito, ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, sabi na talaga ang gobyernong ito, mayaman na sana ang Pilipinas kung hindi lang sa mga buayang nakaupo na naghari-harian ngayon. Kailan ba gigising ang mga Pilipino na mostly ay kontento na sa kakarampot na ayuda? This is so sad. Habang ang ibang bansa ay nag-iimbak ng mga gold reserve for future because they know that US dollar will collapse and be devalued anytime soon. Ang Pilipinas, sige ang benta para sa trilyong budget na pang-ayuda, travel, concert, party at pambili ng mga luxury item ng mga politiko. Sinasamantala nila ang pagnanakaw kasabay ng gawa-gawa nilang mga issue sa mainstream media para hindi halata. Yayaman na ba ang Pinas? Nahuli na si Kibuloy at Guo? Magmumura na ba ang bayarin at bilihin? Masasagot na ba ang issue sa flood control? Nabangga ng barko. Selling a large amount of gold could be seen as a sign of economic weakness which could affect international credit ratings. Unquote. Meron daw nagkakagulo dyan sa Malacanang. Ang balita ko may nagsasabong daw dyan sa Malacanang ngayon. Ha? Balita ho natin yan na nagkakaroon na ho ng konting problema dyan. Bakit? Hindi ho magkasundo yung dalawa. Bakit ho kanyo? Mapag-usapan natin yan. Ha? Kasi alam mo, itong sinasabi nilang fake news, parang sila ho ata ang talagang author ng fake news.
Bakit to? Papaliwanag ko natin yan, ha? O, unahin na po na natin itong balitang to kasi importante itong balitang to na tila talagang medyo meron na hong ewan ko kung meron bang hidwaan, kasunduan at kaguluhan. Bakit? Mamaya babanggitin natin yan, ha? O, pasok. Presidential Communications Office Acting Secretary Jay Ruiz pinabulaanan at tinawag na fake news sa mga issue na ibinabato laban sa kanya. Partikular na ang umano'y O, tingnan nyo to, ha? Tingnan nyo to. Sabi niya, binabato ako ng fake news. Alamin natin kung kanino galing yung fake news, ha? Atindi to. Easy. Papaliwanag ko sa inyo kung paano naging ganito. Oh. 2 milyong halaga ng kontrata na natanggap mula sa PCSO. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Aba? The voice of truth Naku! should be louder than lies. Aba, may pangarap itong maging politiko. May paganon-ganon pa. The voice of truth. May pagayon-gayon pa, oh. Yan ang pahayag ni Presidential Communications Office Acting Secretary Jay Ruiz kasunod ng paglutang ng mga maling impormasyon kung saan dawit ang kanyang pangalan. Naka! Partikular na rito ang nailathalang news article na naglalaman na may nakuha umano siyang 200 million pesos na halaga ng kontrata mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Agoy! dahil sa pagiging co-founder umano niya ng isang media company, ang D8TV. Bagaman ginawa siyang authorized representative ng D8TV sa ginawang joint venture nito sa IBC at PCSO, hindi umano siya nagkaroon ng kahit anumang share sa naturang kumpanya. Ginawa akong parang spokesperson ng kumpanya, head ng sales and marketing noong October 2024. And in January 17, dahil nga may mga iba naman na akong inaayos na negosyo, ako po ay nag-resign sa kumpanya. Aba? I never owned a single share of Digital 8. I never owned a single share. Okay? Ibig sabihin, wala siyang pagmamayari or anything doon sa kumpanya. Yan ang sinasabi niya, ha? Okay, pakinggan natin. Mga kababayan, sabi ko sa inyo, malaglag sa upuan to. Bakit kanyo? I-relax. So maliwanag po yan. Ipinunto pa ng kalihim ang hindi pagiging patas ng naglathala ng artikulo lalo't Naku, hindi hindi daw patas. Akala ko ba ang mga fake news nagpapalabas, mga vlogger? Kasamahan nyo yan eh. Politico.com. Binanggit niya pa nga dito, kilala niya yung mga iba dyan eh. O, ibig sabihin, mga kasamahan niya. So, pwede na ba natin sabihin na ang mga mainstream media nagpapalabas ng fake news pag yan ang iyong sinasabi ngayon? Oh. lang siya kinuna ng panig ukol sa issue. Kaya tingin Sabi niya, karma kayo, no? Nakarma ako doon, sabi niya. Bakit? Kasi yan ang problema ng mga mainstream media. Dahil minsan nagmamadali sila. Ewan ko, nagmamadali, nananadya. O basta gusto lang talaga makapanira. Hindi kinukuha yung panig nung taong binabalita nila. Maraming pangyayari niyan. Hindi lang yan sa mga ganyan-ganyan. Marami pa yan. Kahit sa mga telebisyon, mga news, ang daming ganyan. Yung balita ng balita, hindi naman kinukuha yung panig mo. niya, ito ay isang maliwanag na demolition effort laban sa kanya. Lalo't ilang araw pa lamang siyang nagsisilbi bilang kalihim ng PCO. Grabe, importante, no? Bakit importante? May demolition job galing sa kanya. Oh, lupit mo, Brad. Ano ka, vice presidente? Ha? Ano ka, presidente? Ha? Ano ka? May demolition job talaga sa'yo? Baka naman talagang ikaw demolish. Hindi, kasi alam mo mga kaibigan, sa tingin ko, tulad ng sinabi namin sa Banateros, maraming dito maraming question sa pagka-appoint itong maman to. Kaya siguro naglalabasan yung baho nito. Hindi ko lang alam kung dahil may baho ba siya, o baka naman talagang ayaw sa kanya kasi hindi siya karapat-dapat. Hindi ko alam kung anong meron, pero tila mga nakakabangga niya ngayon ay mga kapwa niya mainstream media. Di ba? Bukod pa rito, ibinahagi ng kalihim na apektado na ang kanyang pamilya. Aba? Tumaas pa nga raw ang alta presyon ng kanyang ina nang malaman ng issue. Kasalanan niyo pa pala. Kasalanan niyo pa pala tumaas ang alta presyon ng kanyang nanay. Kayo talaga, oo. Huwag kayong ganyan. Huwag niyo na ibaba siya. Tataas ang alta presyon niyan, ha? Huwag na. Easy. Huwag niyo na kayong bumabanat. Kawawa naman siya. Hindi ba kinaawa? Tsaka yun nga po, yung implication sa mental health sa mga mahal ko sa buhay at yung implication ng security para sa aking mga mahal sa buhay. Wow. Now, I requested for security for myself Wow, sana and all. for my family. Sana all. Kaya ako nga, binabantaan na. Mayat maya, binabantaan ako. Mayat maya, minumura ako. Meron akong ito mga kaibabayan, Meron po akong threat. At ayan po ay hindi ho yan gawa-gawa. Yan po ay nakareport sa PNP. Pero wala. Sabi nung PNP, Timanat bay? Anak ka ng wewe. Kung banatan ako niyan Hindi ko pirmahan yung niyan. Hindi, totoo. Hindi ako nagbibiro, malupit. Buti pa ito si Etong si Jay Ruiz, Dahil nabash siya. Kailangan niya na ng security. Di ba? Lupit mo. Dahil lang binash ka sa isyong hindi naman inimbento, hindi mo rin naman dininay, kailangan mo na ng security. Aba, magaling. Magaling ka, Atabs. Because of this fake news that
turned out of hand na. Naku po. Muli rin niyang iginiit na kasalukuyan Ang tupit, para talagang kasalanan ng mga taong bayan yung pagka-fake news sa kanya. ang pinoproseso ang pag-divest ng kanyang mga negosyo bago pa siya naupo bilang PCO Secretary kung sakaling makitaan ng mga ito ng conflict of interest. Kasunod nito, babantayan na rin ng PCO ang pagkakaroon ng leakages sa loob mismo ng ahensya para maiwasan ng anumang intriga at maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Pinagsasabihan din natin yung masyadong nagbibigay ng intriga. Palakasan ng boses. Palakasan ng bulong. Nako, huli sa bunganga. Oh. Palakasan ng boses. Palakasan ng bulong. Kanino bumubulong? Ha? Kanino bumubulong? Kay Lisa Marcos po ba? Ako nagtatanong lang ha. Kasi dati, di ba, may balita tayo dyan, may alam tayo. Merong bumubulong na demonyong mataba. Oh. Isang demonyong mataba na mahilig sa chupageti na bumubulong daw di umano kay Lisa Marcos. Ha? Para tanggalin si dating E.S. Rodriguez. Oh. Itong demonyong mataba daw na ito, gusto ng posisyon. Tinanggihan ni E.S. Rodriguez yung kanyang posisyon. E.S. pa si Rodriguez noon, si Atty. Vic. Oh, anong ginawa? Bumubulong yung demonyo. Alam mo yan? Kasi si Rodriguez, tara, inom tayo. Dinaan sa inuman eh. Eh, syempre eh. Champagne dyan. Ako nang taghawak ng champagne mo. Bubulungan lang kita. Alam mo ba, etong si Rodriguez, ganito to masisira ang administrasyon ni Marcos. Yan ba yung bumubulong? Palakasan ng bulong? Ganyan po ba yung bumubulong na laban sa inyo? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Baka na ano lang. Kasi hanggang ngayon, nandiyan pa rin po ba yung bumubulong na yan? Alam ko yun, demonyong yan pumunta na sa ibang bansa eh. Kumakain na ng hindi na chupageti kinakain niya ngayon. Hindi na chupageti may hotdog na kinakain niya.